Hanap ka ng right company, okay? Ng right opportunity, right team. Sino si Pin? Pin is a very hardworking woman. Yung babae na malaking pangarap, maraming pangarap. Pero ang pinaka-goal is to be the best mom and wife to Billy and our children, Godfrey, Enzo, Joaquin, and Sophie. So ako yung type ng woman na go-getter and achiever talaga. So pag may ginusto ko, I have to make sure that I get it. When I was little, I really loved to do arts. So my family already knew that I have artistic skills. However, since nung bata ako, hindi naman kami mayaman. So, ang mahal ng mga gamit for art. So, I set it aside. So, ang nangyari naman yan, since we are related to German, na pang-asawa ng aunt ko who is a general manager of Sofitel Hotels. I ended up in hospitality. So, mga hotels. So, I became a hotelier for 6 years. And eventually, I loved it kasi I love taking good care of people, hosting people, and making them feel at home. So, yun na yung parang naging love ko talaga after graduating from college. So, yun. Kaya parang naging hotel yung bahay. So ako naman, I'm a man of many hats. I'm the type of guy na outdoors. I love walking, sporty, you name it, lahat ng sports, basketball, volleyball, badminton, golf, shooting, snowboarding, lahat ng extreme sports or normal sports talagang simula bata. Pinasok ko yun. So, naging varsity din, volleyball, badminton, basketball. Pero, bata pa lang ako, mahilig na akong maglaro ng mga kotse. So, kaya lang wala pa akong perang pangbili. And, nung time na yon, yung mga cousins ko na yung mga mayayaan, mga rich kid, may matchbox eh. Ako din naman matchbox, pero literal, yung match, ang Tagalog nun, posporo, diba? Na binubutasan ko, nilalagyan ko ng clay. So sa akin, yung fake na matchbox. Kotse-kotse yan. Pero yung mga iba, talagang totoong matchbox yung laro. Sabi ko, someday magkakaroon din ako. Yung pala, binigay ni Lord, totoong matchbox, diba? Totoong kotse. And bukod sa sports, I'm what you call a serial entrepreneur. I love doing startups. Like, meron kami yun nga, restaurant before, watch stores, dalawa sa Uptown, isang IT company sa Ortigas, and then yung vitamin company from the States. So, on top of that, syempre, ngayong medyo nagkaedad na family man, well, actually hindi. As early as 26, no, talaga nakaplano na yon na gusto kong maging matinding, magaling na daddy. So, we have 4 kids, 3 boys, 1 girl. Pandemic baby, buti finally nahabol. Yes. So, yun part ng buhay ko ngayon na na-enjoy ko kasi with the freedom that you can get through the businesses, yung time freedom na yun, I can spend more time with our family, with her. At least, kumbaga simula, alam mo yung tipong sobrang dami mong nakokolektang hard drive na first walk, first crawl, diba? Ay, baliktad, first crawl, first talk, na na-record ko lahat yan. So, addict din akong mag-record. And speaking of record, I'm also a vlogger. I vlog about different types of content. Like, kung ano yung matripan ko, travel, collecting of NBA cards, how-tos, yung mga talks ko from abroad and dito sa Philippines. So lahat yun, pinopost namin. So far, nasa 31,000 subscribers na. So, winner kasi
ang goal namin this year is mag 100,000. Nice. So, sa lahat ng mga subscribers na gusto mag-subscribe sa channel ko, pag umabot na 100,000, papamigay kami ng 100,000 pesos. Yun. Diba? Yun ang freedom. So, ano pa ba? After that, of course, syempre, husband. Diba? Para sa kanya. Yes. So, mahilig kaming mag-travel. Mag-spend time together. Like last, a few days ago, diba? We went on a spontaneous date kasi yung daughter ko, sabi ko sa kanya, dadaling kita dito sa Hello Kitty restaurant. So nakakatawa kasi niyaya ko siyang bumili ng fishball dun sa kay madam. Merong tinatawag siyang madam dun. Tapos, ang anak ko, akala niya pala, magpupunta kami sa Hello Kitty. Sabi niya, Dad, this is not Hello Kitty restaurant. Nasa tabi lang kami ng kalye sa village. So, pag uwi ko, sabi ko, B, anong kinuwento niyo dito? So, diretso kami ngayon sa BGC. Yun nga lang, sarado. Pero, thinking about, the financial freedom and yung time freedom na kayang maibigay ng something na, alam mo yun, love mong gawin, which is, yun nga, bilang serial entrepreneur, yung tayo ka ng tayo ng mga negosyo. Yeah. Malaking fulfillment, lalo na kung para naman dun sa loved one. Siguro let's go back a little bit. How were your minds open to entrepreneurship? Now that you have all these businesses, very, very successful at a young age, paano yung nag-umpisa? Sinong nag-instigate nyo? Was it innate or bigla na lang siya nangyari? I came from a family of doctors and lawyers, but my dad and my mom is employed. So medyo parang hindi talaga ako into business. It was really just from Billy na nakuha ko yung business mindset. As in, magkaiba talaga. Yung sanay ka sa 15-30 na salary, tapos pag nag-business, parati yung sinasabi, ito weekly, then mas hawak mo yung oras mo. I think through Billy and by yung sa kanya, parati yung sinasabi sa akin to watch this, watch that, watch this, watch that. Read this, Read this that. and read that. So yung mga John Maxwell books, yung mga ganun, dun na na-open yung mind ko. But basically also, malaking chunk talaga, malaking chunk talaga is yung vitamin company na where we belong right now. Because through this company, na mulat talaga ako dun sa opportunity na oh my gosh, as in there is this big opportunity out there that can really give you what you want in life. And at the same time, aside from that, because of this company, by handling people, handling finances, handling emotions, handling everything, mas dun na na-ignite sa akin yung, I think I can try this one. So that's with our restaurant before. And then eventually now, through this, where we are right now, the Chateau, this is a result of hard work din from our vitamins company. Kaya sobrang grateful ako because walang katumbas yung rewards na pwede mo makuha compared to when you are employed. So, I think yung limits it's limitless, I can say, na in terms of business, wala talaga siyang katapusan. As long as you are willing to risk it, okay, kaya mo makuha lahat ng gusto mo. So, for me, dun ako na-open. But all thanks also to Billy. Kasi kung hindi rin siya yung naging life partner ko, I don't think I will be here. Sabi ko nga sa kanya, if hindi rin siguro siya yung napangasawa ko, I would still be in the industry where I first, yung first love ko, which is hospitality. But I'm grateful na nandito ako ngayon. Actually, napakalayo kasi chemical engineering and then wala namang bahid ng entrepreneurship dyan, marketing, sales, diba? So, I think when I grew up, seeing my dad and mom, diba, na yun yung nag-inspire sa akin na mag-business. So, from dating nagre-rent lang kami, tapos nagbebenta ng lamang baboy si daddy, si mami, naglalako sila ng mga karne ng baboy, ganyan, sa Antipolo. And then, sobrang na-convince yung daddy ko ng isang boss niya na, ba't di ka magtayo ng negosyo na langis grasa sa mga kumpanya? Yes.
And then, ginawa niya nun, imagine mo, yung owner niya, yung parang yung jeep, binenta niya yun. Tapos, sa maliit na puhunan, nag-start siya ng kumpanya niya, na siya lang yung owner, siya pa yung ahente, siya pa yung taga-mix, siya na rin yung delivery man. Kasama syempre yung mami ko. Diba? So, siya yung brain, si mami naman yung workforce. So, si mami naman yung sa purchasing, siya naman, silang dalawa lang. Hanggang sa napalaki nila yun, and then, nakita ko yung ups and downs eh. So, kaya lang, tumama Asian crisis, ISO standards, they couldn't keep up. From 100 ahente 2 offices, new house, new cars, bilang, poof, naging magic zero. From magandang eskwelahan, bigla kaming napunta sa semi-private. Pero syempre, public din yun. So, wala naman akong pakialam di ba? Pag bata ka, ano ngayon, basta may school. Pero, nung nakita ko yung ganun, syempre, nung college, parang ang focus mo is ma-apply mo yung work mo di ba? Ganun naman tayo ka-eager. Pag graduate ka, gusto mo apply yun. And then eventually, maisip mo, ang hirap pala. Di ba? From mahalimuyak, magandang, biglang kulang pala yung sweldo. Pero, bata pa lang ako, nagkaroon na ako ng opportunity para maging negosyante or magkaroon ng entrepreneurial mindset. Like, paparent ako ng family computer, nakaipon doon, 20 pesos per hour, libre kuryente. Tapos, yung mga kalaro ko, hindi sila marunong maglaro ng Street Fighter. Hadouken, gumaganon. Di alam yun. So, paano nga ba bili? So, tuturuan ko. Di naglaro pa kami, di ba? So, binayaran niya ako 20 pesos per hour. Tapos, nagkaroon akong kalaro. Di ba? Yung negosyo. And then, Sega. Nagbenta rin ako na-addict ako sa basketball. Michael Jordan. Binibili ko yung cards. Kinakapa ko pang ganun. Pwede pa nun. Tapos, ibebenta ko yung mga hindi ko gusto. And then, magic cards. Yung mga Magic the Gathering. So, in short, lahat ng maging hobby ko, ginagawa ko siyang maliit na negosyo. Hanggang sa, nung college ako, nung nalugi yung negosyo ng daddy ko, napilitan ko na ako mag-work sa Red Ribbon. So, nung time na yon dahil nga naglayas pa ako kasi gusto ng daddy ko, pahintuin ako Yung mami ko, gusto niya, tuloy mo na. 1 year na lang So, pag layas ko, doon ko ngayon na experience na yung sobrang hirap na buhay. Like, dumating sa point, SIM card, kailangan ko ibenta para lang may makain. And so, nung namasukan akong maging empleyado sa Red Ribbon, ako yung nagpupunas ng table. Order taker, naglilinis ng CR, tatanggal ng bubble gum sa floor. Diba? Oo, kaya sa mga nanonood, makonsensya kayo sa mga waiter, no? Bigyan nyo kami malaking tip. Pero, so ngayon, after that, alam mo yun, lahat ng parang bad trip na nakwento ko na sa ito noon. Iniwan ako ng girlfriend ko noon. Tapos, gutom, payat, 5'9", 80 pounds. Yung apron sa Red Ribbon, nahuhulog. Kasi wala akong puwet. Payat nga naman kikita nung nakilala kita Na-experience ko Sa akin noon, ka lang naman gin. tumaba. So, imagine mo, 19 yata o 20, 18, may gin, may Yossi. So, nagsusmoke pa ako noon kasi walang pambili. So, yung piso, pang panawid gutom mo, di ba? Pag may natira sa babudget mo, 5 pisong kanin, 5 pisong itlog, yun na. Pero, thinking about, parang ito na ba yung buhay ko noon? Na nakita ko kasi yung pinakamatagal na doon, 30 years siyang waiter. Okay naman kasi naka-owner naman, may kotse naman siya. Pero naisip ko, ito na ba yung parang magiging future ko? Diba? And naisip ko, baka naman si Lord may mabibigay pang mas maganda. So, pray ako and all. Tapos, parang naisip ko, ba't ko ba pinahirapan yung sarili ko? Umuwi ako. And then nag-sorry ako sa daddy ko. Paano? Nag-bless lang ako. Walang sorry yan, mapapride kami ng mga paglalaki. Yun na pala yun. Sabi ko, yun pala yun, no? Kaya sa mga anak dyan na nanonood, kailangan honor your mother and father talaga, no? Kahit na nasa tama ka, pag sorry ka kahit di mo kasalanan, doon na pumasok yung swerte. May nakita akong libro, bawal sabihin daw. So, Purple,
Okay, tapos para siyang it rhymes with the yung motor. Pwede? Ayun, si Robert Kiyosaki. Sabihin ko sana Kawasaki. Pero nakita ko yung librong yun, yung Rich Dad Poor Dad. Nabuksan yung utak ko doon na yung actually hindi naman siya against employment but basically hindi naman about rich and poor, but it's about yung rich mindset and yung poor mindset. Ano ba yung dapat meron kang utak at paano ka mag-isip at yung attitude mo sa buhay, hindi sa pera, sa buhay para maging successful ka. So, ako palagi ko naman sinasabi, oo, negosyante ako, pero I'm not against employment. Bakit? Kailangan ko ng mga empleyado Hindi makasurvive ang mga negosyante, di ba? Kung wala tayong mga employees. E di ikaw pa din lahat. So, we need the employees and the employees need the negosyante. So, it works hand in hand, di ba? So, kaya lang ako, ang movement na pilagi kong sinishare sa vlogs ko, sa social media is about what attitude do we need in order for us to be successful in all of our different fields. Diba? Businessman lang, estudyante ka man, employment man, or artist ka man, diba? So, nung nakita ko yun, doon na nag-start. Nag-start kami na mag-isip na pumasok sa mag-real estate kaya tayo. No, kasi bibigay lang pala tayo ng manager's check Tapos makakabili na tayo ng building, condo. Originally, siya gusto niya mag-real estate. Oo. Pinigilan ko lang. Oo. Alam mo ba, it's either yung current ko na company ngayon na 15 years, no? 15 years na tayo, babe. 15 years, grabe. Good job. Kung wala akong loyalty award sa mga elementary high school, dapat dito sa kumpanyang to meron. Meron na. Meron ba? Sa akin 15? din, may loyalty award ka na. Oo nga, 15 na rin kami. 15 years na rin kaming married. So, imagine mo yon, pupunta kami sa bangko, parang akala mo, mga anak mayaman, pero wala kaming ka-idea. Pinagtatawanan lang kami ng mga bank manager kasi ang babata namin. Tapos pagbigay namin ng check, personal check. So buti na lang, nakikiride lang yung mga manager sa amin na, hindi yan, manager check. Ano bang, di ba, same lang check din. Iba pala yun. Dapat pala may laman. So, from that, parang napaisip kami na, paano ba tayo magle-leverage sa oras, paano pa negosyo. Marami ako sinubukan. Ang dami kong failure actually. Abangan niyo yung vlog na yan. Ang title Palpak Lahat ng kapalpakan na sinimula ko negosyo. Yun. Yung real estate, di naman nag-start. Pa-start pa lang, palpak na. Pero from benta ko ng mga takore, mga vitamins. Basta yun, mga takore, mga cooking materials, diba? And then, nag-start ng, di ba, mga load muna. Diba? Load. Tapos, franchise. Tama? Tapos, kung ngayon, vitamins ang tao, dati, vitamins ang kotse. Grabe. Diba? Kasi taas nun sobrang taas. So, 10% na nasi-save, no? Sarado na yung kumpanya. Actually, lahat na yun, sarado na. Yeah. Until finally, nahanap ko na yung tamang business, tamang kumpanya para sa akin. Pero bago ko nahanap yun, nakahanap ko muna yung tamang babae para sa akin. Yeah. Yun, syempre lang. Ayan, yeah. siguro yung sa akin, there's no perfect recipe talaga na mag-build ng big agad in this company. Pero yung nag-work sa amin ni Billy, number one dyan siguro yung tamang tandem, yung tamang partnership na meron kami. Kasi I'm from hospitality and siya naman yung background niya is coming from different businesses already. Nag-start kami sa vitamins company namin before. Wala namang nagturo, wala rin naman nag-mentor right away. Ang meron lang noon was the belief that we will be successful. So for me at that time, I just applied what I learned from my previous job from the hotel. Kasi it's people business. So ang nangyari noon, since I handle people also and clients in my previous job, nagamit ko siya dito sa company na to. So, ang nangyari, when we were starting, yung pagiging hospitable goes a long way to people. So, yung you treat them for lunch or dinner, yung kausapin mo sila, you ask about their families, about their hobbies, interests. So, that was my usual job sa hotel. So, ginawa ko lang din dito. Then, I didn't know na
yun pala yung gusto rin ng ibang tao, na it's not only about money, it's also about building relationship. Tama. So what happened with Billy, together with Billy naman, was ako, while I was forming relationship with people, he was the one naman yung more on strategies and tactics on how they can build more about the business. So strategies ang approach ni Billy, while ako personal. So nung nagsa-start kami, that was 15 years back, pagdating namin sa office, may kanya-kanya na kaming may kanya-kanya na kaming gagawin. Delegation. May delegation na. Automatic na siya. Hindi na niya kailangan sabihin sa akin na, kausapin mo si ganito, kausapin mo si ganyan. Parang sa amin, na siya, natural na siya na when we go there, alam na namin what we do. So, ang maganda doon, nag-respond ng maganda yung tao. Pero syempre, baka isipin nila, sobrang perfect naman to. Hindi, nag-aaway muna tayo, no? Mga ilang buwan muna kami nag-aaway, tapos naging perfect na din. So, hindi siya perfect. So, sabi mo kasi matik. Hindi, parang matik na yung gagawin natin. No? When we go to the Okay. office, meron na tayong delegation. Pero yes, maraming struggles internal in terms of our relationship before na hindi naman naging automatic. Pero Lalo maganda na to, nun, ayaw nitong, dito, batang Ilocano no? So, ang tawag nun yung, Gabriela sila. yun, palabad. Nahirapan talaga ako nung umpisa. Parehas kaming alpha, no? Ang gusto ba dati, ako susunod sa kanya. Hindi po totoo yun. Wala pong katotohanan doon sa sinasabi niya. At sure ako, wala pong maniniwala sa kanila. Hindi, nung umpisa wala pa ring maniniwala sa kanila. Dahil sa nakikita po nila at kung paano nila ako nakilala, hindi kanila paniniwala. Okay. Huwag mo ipilit! Ay, sige, tuloy mo na. So nung time na nag-flourish na siya, that's the time na na-realize namin ni Billy na parang it's time also na to develop people down the line. So syempre, in any business kasi, trial and error siya. Yung mga mag-work, yun i-keep mo, yung mga hindi nag-work, you have to not continue it, 'di ba? So sa amin, yung mga good things, best practice yun yung tinuloy namin until nag-grow na siya. Ang maganda naman sa partnership namin, nag-grow yung relationship namin kahit para kaming asot pusa behind the scenes. Pero game face on kami pagharap na namin yung mga tao namin. So ang maganda din sa partnership namin is napakalalim kasi ng vision ni Billy. So it's very important that in a relationship and in a partnership, there is someone na may good cup, bad cup. Parang parents lang sa anak namin, di ba? So merong talagang magsiset ng discipline, magsiset ng boundaries, magsiset ng vision and direction for the whole team. And then there is also someone na magga-guide na sa mga hindi nakakaintindi, kailangan ipaintindi. So yun yung nakita kong effective na tandem namin ni Billy that made us grow, and at the same time, yung makuha kung ano yung nakuha na namin for the last 15 years. Figuring things out as you go through life, na mabalanse mo yung business, yung family, and then minumold mo din yung sarili mo, nag-aaral ka. Although right now, non-stop, diba? We still do grow as a person, as with our character, and as you commit mistakes and failures, you learn from it, diba? Not to do it again, and or reevaluate ano ba yung mas magandang gawin para mas maganda yung result. So dati, syempre, kung kung babalikan ko yung sarili ko noon, siguro sasabihin ko sa kanya, mas bilisan niya pa. Mas hatawin niya pa. Kasi, siguro tumatawa siya kasi parang, so hindi pa pala yun? Hindi pa. Bagal pa pala niya. Mabagal pa yun. Wow. Hindi kasi, sa totoo lang, di ba? Kung yung alam mo lang Exactly, yes. Kung yung alam mo lang ngayon, alam mo na noon, Mas mapapabilis mo pa talaga. Oo, mas mapapabilis mo pala na di mo naman pala kailangan ng pera, di mo rin naman pala kailangan ng connection. Kasi yung kakaisip, yun yung magpapabagal sa'yo eh. Whether kaya ko ba to, or hindi ko pala kaya. Pero napilitan ka pagdating ng panahon, nakayanan mo, biglang waste of time yung 1 month mong kakaisip.
'di ba? So, siguro yung isang payo ko sa sarili ko pag maganda yung yung intelligent ka kapag nahanap mo yung mahal mong gawin. 'Di ba? Yung passion mo, yung calling. Pero genius kapag yung natutunan mo mahalin yung mga bagay na dapat mong gawin. 'Di ba? So every time na kung ganun yung mindset mo, willing kang matuto, di lahat yung resulta mo mas magiging mas mabilis. So itong business na to, actually, pangarap ko talagang mag-retire at the age of 40. Dapat ganito, hanap ka ng right company, okay? Ng right opportunity, right team, and syempre, pinaka-importante, yung right you. Kasi pag right na lahat, pero hindi pa tamang ikaw, hindi rin magiging tama yung resulta mo. So, para matamaan mo yung goal mo na yan, di ba? Kailangan lahat right, lahat tama, para sa pool na sa pool. So guys, tapos na tayong mag-interview. Ayan. Of course, hindi ko na to dapat i-character unlock. Pero sa mga bagong believers natin, subscribers, this is Pin, my wife. Hello! So, daily vlog natin. Araw-araw ka na nilang makikita. I-document natin yung journey natin itong year na to. Yes. 365 days para sa inyo, makasubaybay kayo at matuto rin kayo, di ba? So, ito character unlock to. Si John. Yan. Siya may-ari ng Insights. Sinidream? The insight. Sinidream is Ciara. Okay. So, yun yung kanyang company. Kung gusto nyo ma-hire siya sa mga ganitong production na matitindihan, diba? Gumagawa silang SDE, wedding, corporate. Yan.